umattend to ng pagdiriwang ng anniversary ng KOGC. Kaso nga lang sa kasamaang palad mga kababayan, eto pong tatlong Malaysian na di umano'y member ng KOGC ay hinarang po dyan sa NAIA. Kasi sabi dito mga kababayan, ito basahin po natin ha. Ayon po dito sa Abante TNT Tunay na Tabladista, ito daw po, tatlong Malaysian or 3 Malaysian KOGC members hinarang sa NAIA. Bakit daw mga kababayan? Tatlong Malaysian na nagpakilala umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or etong KOGC ang naharang na makapasok sa bansa nitong linggo, Setyembre 1. Ani ni Immigration Commissioner Norman Tasenko, ito ay matapos madiskubre na ang mga immigration officer ang mga plano ng tatlong Malaysia na sumama sa mga anti-government demonstration na ginagawa ng KOGC member kaugnay sa paghahanap ng kapulisan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Sabi pa dito, kinilala ng Bureau of Immigration o retong BI ang mga Malaysia na sina Jessica Lin, Henry Mimeliana at Ani Anak Lisoy at Andre Jose Baul. Yan yung sabi dito, Anak Gara na pare-parehong nasa mid-20s mga kababayan. Sabi pa dito, the Malaysian have been placed in the immigration blacklist and banned from entering country sa ad ng BI. Sabi pa dito mga kababayan, naharang sila noong Agosto 27 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Mga kababayan, matapos dumating mula Kuala Lumpur, Malaysia. So ibig sabihin mga kababayan, ito palang tatlong Malaysia na ito na naharang dyan sa NAIA, balak sumama para pabagsakin yung ating gobyerno. Balak sumama para tuligsain yung ating mga kapulisan dahil nga mga kababayan, alam nyo naman, pamula ngayon, sunod-sunod, yung mga ginagawang pag-atake, mga kababayan, yung mga member ng KOGC at sunod-sunod yung mga ginagawa po nila na mga rally laban po sa ating gobyerno para pabagsakin etong si PBBM. So, ibig sabihin, hindi lang pala sila dito sa Pilipinas nagre-recruit. Maging sa ibang bansa, nagre-recruit po sila ng kanilang mga makakasama, mga kababayan, para pabagsakin ang ating presidente dito. So, ganyan po katindi yung mga member ng KOGC na yan. Akala ko ba para sa Diyos yan? Ba't parang ang nangyari mga kababayan, galawang kulto na yung pinaggagawa nila na kinakailangan nilang mag-recruit sa ibang bansa para pabagsakin yung ating gobyerno. Alam niyo mga kababayan, ito pa yung isa sa napapansin ko. Tuwing gagawa ng problema at mainit na usapin itong mga taga-KOGC, doon naman sinasalakay ng mga China, mga kababayan, ng mga Chinese Coast Guard, yung ating mga sasakyang pandagat na kung titingnan yung mabuti, parang planado. Kung kailan pa iinitin na mga member ng KOGC at saka sasabay si Sara na gumawa ng issue, doon naman mga kababayan sinasamantala na mga Chinese Coast Guard na banggain yung mga sasakyan nating pandagat na para bang ang ginagawa nila mga kababayan, kinukuha nila yung atensyon natin sa pamamagitan ng ginagawa ng mga taga-KOGC na yan na problema dito sa ating bansa. Yung mga sunod-sunod na rally po na ginagawa nila, kung mapapansin nyo, doon naman saktong sumasalakay sa mga teritoryo po natin yung mga Chinese Coast Guard. So ibig sabihin mga kababayan, bukod sa pinoprotektahan natin yung teritoryo natin at pili tayong ginugulo, yung isa sa pinagmumulan para mabali yung atensyon ng mamamayang Pilipino sa pagtingin at pagtutok sa ginagawa nating pagprotekta sa mga teritoryo ay ang gumagawa niyan mga kababayan isa lang. Eto mga taga-KOGC. Dahil kung papansinin nyo talaga, pag gumawa sila ng malaking issue, yung mga pag-rally-rally nila, doon naman sakto mga kababayan na pumuputok din yung issue na binangga yung mga sasakyan nating pandagat. So ibig sabihin parang planado ng mga pro-China at ng China yung galawan nila para talagang makuha yung mga teritoryo natin at mapabagsak ang ating gobyerno. So ibig sabihin mga kababayan talagang nagkakaisa yung mga anti-government para kuhanin yung teritoryo at para pabagsakin yung ating bansa. Ano po? At ang isa pa dito talaga na nakakagulat, eto na nga lang mga kababayan, tatlong Malaysian balak sumama para pabagsakin ang ating gobyerno at siraan ang ating mga kapulisan. So ibig sabihin tuloy yung pagre-recruit nila. Yung galawan nila mga kababayan parang galawan ng CPP, NDF, and NPA mga kababayan. Yung galawan po nila. Ano po, mas masahol pa nga sila kasi hindi lang dito sila sa Pilipinas nagre-recruit, maging sa ibang bansa nagre-recruit din po sila. At hindi lang basta-basta mga kababayan,
yung mga nare-recruit po nila. Dahil ang isa na po diyan mga kababayan, eto, pakinggan natin yung sinasabi dito mga kababayan na kung saan mismong vice presidente po ng ating bansa na dapat ay tumutulong sa ating gobyerno at nakatutok para paunlarin ang bansang Pilipinas. Ito yung ginagawa mga kababayan. Nasa sa mismong ginagawang pagdiriwang ng KOJC. Yung vice presidente ng ating bansa na kung saan mga kababayan, di umano, talagang hinihinala na talagang tagapagtanggol ni Kibuloy. Hindi nga hinihinala pinapakita niya na nga yung pagtatanggol niya kay Kibuloy. At kung titingnan nyo sa pagpunta niya dyan, mas lalo niyang pinapalakas ang loob ng mga taga-suporta ni Kibuloy na talagang labanan ng gobyerno. Bakit mga kababayan? Ito pakinggan natin. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level. Moto ka ganina nag-ana di ko. Para di ko makasala. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako verse pulong para kanila mao ang dapat sa Ginoo digid magsaba. Ang ako ang lola sa mother side, maternal grandmother nako, buhi pa siya karon, kaluoy sa Ginoo. She's blessed with a very long life. She's in her 90s. Lumad sila dinhi sa Davao del Sur of Davao City, sa Padada Davao del Sur of diri sa Davao City. Ang iyang trabaho is mangmaligya o kaniadtong panahon, mga 1960s, 1970s, mamaligya o mga PX goods. Mga murag ukay-ukay kung ginatawag nato karon. O niya, mamaligya o mga lain-lain klaseng dry goods. Nakaadto siya o baklaran na maligya siya o... Eto mga kababayan, kaya pinapakita ko to sa inyo kasi inilalabas na natin unti-unti yung kulay ng ating vice presidente. Although lumabas na naman yung tunay na kulay niya, pero mga kababayan, ito din yung isa sa halimbawa talaga na ipinapakita ng ating vice presidente yung hindi pagrespeto niya sa batas ng Pilipinas. Dahil unang-una, alam naman natin na pugante etong si Kibulok mga kababayan at alam naman natin na kung meron man makakasagot kung nasa saan, etong si Kibulok sila yon. Dahil unang-una, sila lang naman yung pagkakatiwalaan itong si Kibulok ng kanilang lokasyon dahil nga, sabi ko sa inyo noong nakaraan, kung meron mang gustong tumulong dito kay Kibulok mga kababayan at malaki yung tsansang tumulong, walang iba kung hindi ang mga Duterte. Bakit? Sila yung malapit at pinakamadikit na kaibigan nitong si Kibulok at halos lahat ng kayamanan nitong si Kibulok sa kanila po ipagkakatiwala mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, ganyan na lang yung pagsuporta at pagmamahal ni Sara Duterte, especially sa mga taga kay OGC at dyan kay Kibulok. Dahil nga sila yung isa mga kababayan sa mga sasabi nating tagapagmana ng kayamanan nitong si Kibulok kung sakali na kung sakali na may mangyari dito kay Kibulok mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Mga sandals, mga mo ang ginabaligya kanyanto. Sa iyahan ko nakakaton og kanang dili magulat nga naay customer, kundi tawagon nimo dapat ang customer, masudlon nimo sa imong tindahan. Doon na siya pulong sa ako tong batanon pa ko. Kaya bawo mo, diri manggod sa ato sa Pilipinas, when you are outspoken, when you are opinionated, when you are headstrong, ang tawag sa imuha maldita. I feel that it is wrong, pero somehow, siguro sa ato ang mga Pilipino na kumutubang ka sa mga elders, tawagon ka maldita. So, kung batanon pa ko,
ang ako ang lula, mag-istorya, mga saba tingali, unya, matubag ko. Mayroon dayon na ang ako ang lula. Maghinay-hinay ka, Inday. Kay ang gaba sa Ginoo dili magsaba. Oh. Through the years, while I was growing up, mo ginako ang mahinumduman. Ang gaba dili magsaba. Mo nang Parang yung tinutukoy niya nagaba dyan mga kababayan. Sa pagkakaintindi ko lang ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Parang karma ata yun, mga kababayan. Ano po? Anyway, yung mga marurunong magbisaya dyan ha, yung alam yung salita nila mga kababayan. Kasi konti lang yung naiintindihan po natin sa sinasabi niya. Ano po, pagpatuloy pa natin? nagkaroon ko og hadlok. Imagine mo, maabot lang kalit, di man lang magsaba-saba, di ka kasagam. Tungod kay ang gaba sa Ginoo dili magsaba. Ah. Mo tong kaganina, I know, dili ko makasulti when our preacher said, love your enemy. Nag-anak lang yun ko. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan na, pagka mabuti yung ginawa mo, eto lang naman. Kasi konti lang yung naiintindihan ko sa sinasabi ni Sarah. Pagka mabuti yung ginawa mo, mabuti yung karma sa'yo. Pero kapag ka masama yung ginawa mo, masama yung karma sa'yo. Ngayon mga kababayan, etong nangyayari sa mga Duterte ngayon, since alam naman natin maraming kapalpakan yung tatay niya nung naging presidente, may mga nagawa din naman yung tatay niya, pero mostly mga kababayan, yung katulad ng mga drug war mga kababayan ng tatay niya, alam nating pumalpak yon. Bakit? Yung 3 to 6 months na sinasabing malilinis ang Pilipinas, alam naman natin mga kababayan hindi nangyari. Natapos yung 6 na taon na panunungkulan niya bilang presidente, hindi naman nangyari. So ibig sabihin, pumalpak mga kababayan yung tatay niya dahil marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang tinamaan talaga at binawian ng buhay dahil sa ginawang kapalpakan ng kanyang tatay. So ngayon, yung inaani ng kanilang pamilya, especially ng kanyang tatay, na talagang iniimbestigahan mga kababayan, talagang masasabi nating bad karma na yan. Dahil nga, gaya ng sabi ko kanina, kung mabuti yung ginawa mo, mabuti yung karma sa'yo. Pero kung masama yung ginawa mo, masama yung karma sa'yo. At yung nangyayari kay Sara Duterte, kung ipinaliwanag mo kung saan mo dinala yung pera ng mamamayang Pilipino, kung dinala mo sa tama, di sana maganda yung balik sa'yo ngayon. At maganda yung karma sa'yo. Ang problema, hindi mo maipaliwanag yung hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya yung bumabalik sa'yo, puro bad karma. Sa pamamagitan ng ano, tulad niyan, kine-question ka, yung budget mo, hindi natin alam kung maaprubahan ba or kung hindi, mga kababayan. So, puro bad karma yung bumabalik dito kay Fiona ngayon. Ano po, so ngayon, ang sa atin lang naman, kung mabuti yung ginawa mo, good karma yung aanihin mo, pero kung masama yung ginawa mo, bad karma talaga ang aanihin mo. Lalo na't ipinapakita mo sa publiko yung ugali mo. Ano mo, alam nyo sa totoo lang marami sa mga kababayang Pilipino natin ngayon ang medyo nalilito pa sa inaasta ng ugali nitong si Sara, especially yung mga hindi nakatutok sa internet at hindi naman nakasubaybay sa vlog ng mga pro-government vlogger. Sila nalilito sila, mga kababayan. Pero ngayon, nung naipakita na sa mainstream media yung pag-uugali ni Sara sa kamera, kung paano niya bastusin ang mga taga-kamera, unti-unting nawawala yung public trust, mga kababayan, dito kay Sara. Ano po, at kung sakasakali na ito may magreklamo laban dito ng impeachment complaint at ang pagbabasihan mga kababayan ay public trust, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang papabor na i-impeach etong si Sara. Kasi nga, sino ba namang mamamayang Pilipino ang sasang-ayon na yung pera ng taong bayan ginagasta tapos di nila alam? Diba, kahit sino talaga papabor dyan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Wala pa ko sa punto sa mga miyembro. I am not in that level of spiritual enlightenment na I can love my enemies. Wala pa ko sa inyong level.
O to kaganina nag-ana ko. Para di ko makasala. Bastos ang putik. But you know, para sa ako dili man ako sila mamahal. I cannot bring myself to love them. Pero ang ako verse pulong para kanila mao ang gaba sa Ginoo digid magsaba. Yung sinasabi mo, Sarah, sa'yo babalik yan. Kasi, eto mga kababayan ito lang naman yung sa akin. Sana yung ginagawa mo ngayon, na alam naman namin, ng mamamayang Pilipino, na alam ninyo kung nasa saan si Kibulok, yung mga ginawa ni Kibulok, mga kababayan doon sa mga kababayang Pilipino natin na nagrereklamo laban kay Kibulok, sana yung karma nun, na dapat pupunta kay Kibulok, mga kababayan, sana hindi tumama sa inyo. Yun yung sa akin, mga kababayan, para sa akin. Sana hindi bumanda dito kay Sara Duterte yung karma na dapat aanihin nitong si Kibulok. Dahil unang-una, alam naman natin mga kababayan, sino pa ba naman makakaalam kung nasa saan si Kibulok? Walang iba kung hindi yung matalik na kaibigan at tagapagmana di umano nitong si Kibulok. So sana yung karma para kay Kibulok, sana wag pumunta dito kay Sara Duterte. Kasi pag pumunta yung karma sa kanila, baka hindi nila kayanin. Kasi alam naman natin mga kababayan, kaya may mga nagrereklamo laban kay Kibulok dahil unang-una, talagang pinapatunayan ng mga taong yon na naabuso talaga sila nitong si Kibulok, mga kababayan. So sana yung mga daing ng mamamayang Pilipino, especially yung mga nabiktima nitong si Apollo, sana hindi po tumama dito kay Sara Duterte. Paula siya ang prinsipyo sa ako ang lola ko rin. And God will take care of you all the more because kamo, you can love your enemies. You can forgive. So you will gain victory. God will be there, will always be behind you, around you, above you, underneath you, to cradle you, to shelter you. Because you know His power over all of us. Ginamit na ang Panginoon, mga kababayan, para sa pamumulitika ni Sara Duterte. Alam niyo, itong ginagawa niyang to, investment to. Napaka-early investment ang tawag natin dito. Sobrang agang investment. Bakit? Kasi alam naman natin, mga kababayan, layo pa ng eleksyon, 2028 pa. Pero nagtatanim na agad si Sara Duterte ng kanyang, alam niyo, ng kanyang pangangampanya, mga kababayan. Kasi aanihin niya to pagdating ng butuhan. Etong ginagawa niya na pagsuporta sa KOJC, aanihin niya to pagdating ng butuhan. Kaya nga napakaagang investment itong pinagsasasabi niya. Ginagamit niya pa ang salita ng Diyos para sa kanyang maagang pangangampanya, mga kababayan. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Kaganina, nawala naman itong atuang ko ay background. Kaganina, sige kong tanaw sa inyo wall. And then, nakabutang dito, 39th anniversary. Nakauna-una ko na sa pagtuo sa mga inchik, malas magunang night. Muto na kaanak ko, siguro sundo na to. Wala may mawala sa to Kung sundo na to ang tinunguan sa mga inchik, nga dili gyud ka mag-celebrate og night. So this is our 40th anniversary. Nagmamalakpak ka para sa 40 years. So mga kababayan, cut na natin dyan
So maliwanag naman, eto may pinariringgan siya dito na sana wag tamaan ng karma. Pero ang sa atin lang mga kababayan, eto yung isa sa halimbawa na talagang nagpapalakas ng loob ng mga taga KOGC mga kababayan, especially para lumaban sa ating gobyerno, para protektahan yung kanilang pastor. Kasi kung titingnan nyo yung ibang mga nagtatanggol kay Kibulok ngayon, wala na. Nanahimik na. Sino yung isang nanahimik mga kababayan? Alam kong kilala nyo kung sino yon. Si Senator Robin Padilla, tahimik na. Hindi na nagbibigay ng komento, hindi na nagbibigay ng paliwanag patungkol dito kay Kibulok. Ang tanging nagtatanggol na lang kay Kibulok ngayon, walang iba kung hindi ito, si Bato mga kababayan, sila na lang yung sumusuporta ngayon at nagtatanggol dito kay Kibulok. So ngayon, ang sa atin mga kababayan, sana yung mga sinasabi niyang karma hindi tumama sa kanya. Kasi pag tumama yan sa kanya, baka hindi niya kayanin mga kababayan. Kasi alam naman natin na yung ginawa ni Kibulok mga kababayan doon sa mga nabiktima niya, talagang inaani ni Kibulok ngayon yung karma. Dahil unang-una, tinutugis na siya ng kamay ng batas. Pangalawa mga kababayan, nagtatago na po siya. At yung kasikatan na dati natatamasa niya, ngayon napalitan ng galit ng mamamayang Pilipino. Kasi nga, duwag, takot, hindi marunong humarap sa mga aligasyon laban sa kanya. So ngayon, sana yung mga karma na yon hindi anihin ni Sara sa mga susunod na taon, buwan, or mga susunod pang dekada, mga kababayan. Ano po, so yun lang ang sa atin. Sana hindi niya anihin yan. Kasi pag sa kanya tumama yan, baka hindi niya kayanin. Ano po, so maliwanag naman na itong si Sara Duterte mga kababayan, isa sa masasabi nating nagpakita na ng kulay at totoong pagsuporta at pagpapalakas ng loob dyan sa mga taga KOJC at sa ginagawang hakbang ng mga taga KOJC para pabagsakin ang ating gobyerno.